So, good evening, sir. I'm the first reporter of Group 9. Our topic is internal audit function. Overview of the internal audit function. The internal audit function is a critical component of an organization's governance and risk management framework. It serves as an independent and objective assurance and consulting activities designed to add value and improve operations. Overview of the internal audit function. Isang internal audit function isa ka importante nga bahin sa system sa management o pag-atiman sa risk sa isa ka organization. Kini naglihok isip isa ka independent nga walay bias nga kalihukan nga naghatag kasiguraduhan ug tambag. Ang tumong niini mao ang pagdugang og bilis sa organization ug pagpalambo sa mga proseso sa operations. Like for example, sa isa ka company, ang internal audit function mohimo og pag-check sa mga process sa pag-manage sa financial kung baga ilang susihon kung ang gasto sa opisina gisubay ba ang mga rules and policies sa company. There are 6 key functions of internal audit. First is risk management evaluation. Internal auditors assist the organization's risk management strategy to identify potential risks that could impede achieving business objectives. This involved evaluating both operational and financial risk. Risk management evaluation is ang internal audit mo-assist sa mga strategy o pag-manage sa risk sa organization aron mahibalan ang posibleng risk na makababag sa pagkabot sa mga tumong sa negosyo. Kini naglakip sa pag-evaluate sa risk sa operation o financial aron masiguro nga ang mga proseso o plano hapsay ug safe ang mga pagpangdaot. Example, sa isa ka negosyo nga naghimog product, ang internal audit mag-assist sa risk sa production, sama sa kulang sa materials o hinay ang makina nga makapahinay sa ilahang operation. Ilang tan-aon kung ang financial nga aspect sama sa risk nga dili mabayaran, dayon ang mga utang tungod sa dili maayo nga pag-manage sa kwarta. And the second is compliance monitoring. They ensure that organizations adhere to relevant laws, regulations, and internal policies. These include examining compliance with state and federal laws as well as contractual obligation. Compliance monitoring, ang internal audit nagasiguro nga ang organization mosunod sa mga rules, regulation, o ang internal nga policy nga may kalibutan sa isa ka operation. Apil ang pag-imbestigar kung ang organization nagtuman sa mga rules sa nasod o ang mga obligation nga naa sa mga kontrata nga ilahang gipirmahan. Example, sa isa ka negosyo nga nagbaligya og pagkaon, ang mga internal audit magsusi kung ang kumpanya nagtuman sa balaod sama sa clean and healthy. Ilang susihon kung ang empleyado gisunod ba ang food safety standard o kung ang ilahang permit kumpleto ug updated. And the third one is internal control assessment. Internal audit evaluate the adequacy and effectiveness of internal controls designed to safeguard, assess, and ensure the reliability of financial reporting. Auditors recommend improvement where necessary. Internal control assessment, ang internal audit nag-evaluate kung epektibo og igo ba ang mga internal control nga gibutang aron maprotektahan ang mga properties sa organization. Og masiguro nga kasaligan ang mga financial report. Kung adunay kakulangan sa auditor maghatag og recommendation aron mapalambo. Example, sa isa ka company nga naay warehouse, ang mga internal auditor mag-assist
kung maayo ba ang sistema sa inventory control sama sa pag-record og sakto sa data bahin sa ilahang bodega. Ilang susihon kung adunay mga control aron malikayan og pagkuha og stock nga walay authorization. And the fourth is operational efficiency improvements. By analyzing business processes, internal auditors identifying opportunities to enhancing organizational efficiency and effectiveness, thereby contributing to overall organizational performance. Operational efficiency improve pinagi sa pag-analyze sa mga process sa negosyo ang internal auditor makapangita og mga opportunity aron mapa-improve efficient and effectively sa operation. Kini makatabang sa pag-growth sa tibuok performance sa organization. Like for example, sa isa ka manufacturing company, ang internal auditor mag-analyze sa process sa paghimo og product. Ilang tan-awon kung naay mga butang nga makausik sa oras o material sama sa hinay nga mga makina o sobra nga trabaho nga walay klarong sistema. Kung makit-an nila nga ang production mahimong paspas pinaagi sa pag-automate sa pipila ka mga proseso, ilang i-recommend ang pagpalit og mga bag-o nga makina. And the fifth is fraud detection and investigation. Internal auditors investigate instances of fraud, embezzlement, or other financial irregularities, helping to protect the organization's assets. Fraud detection and investigation. Ang internal auditor nag-imbestiga sa mga incident sa panglimbong, pangpangawat, o uban pang irregularity sa financial aspect. Kini ilang buhaton aron maprotektahan ang mga properties organization ug malikayan ang mga dako nga kadaot. Example, sa isa ka company, makit-an nga adunay kakulangon sa pundo nga walay klaro nga record. Ang internal auditor mosugot og mag-imbestiga sa ila, then ma-discover nga sa isa ka empleyado nagkuha og kwarta gikan sa petty cash fund og nag-fake sa mga resibo aron matabunan ang ilahang mga sala. And the last one is reporting and recommendations. After recommending audits, internal auditors compile reports detailing their findings, deficiencies in controls, and recommendations for improvements. These reports are communicated to senior management and the board of directors. Reporting and recommendations. Pagkahuman sa pag-audit, ang mga internal auditor maghimo og report nga malakit sa ilang mga nakit-an nga kakulangon sa mga control og mga recommendation aron mapalambo ang operations. Kini ang report ipasa sa senior management o sa board of director aron mahatagan og actions. Example, human sa isa ka audit sa system sa pag-inventory sa isa ka tindahan, nakit-an sa internal auditor nga walay klaro nga tracking system alang sa mga product nga mogawas ug maabot sa ilahang bodega. That's all, sir, for my assigned topic. Good evening, sir. I am Gilbert B. Gomez from Base BA FM4A. So my topic is all about importance of internal audit. So the internal audit function plays vital role in enhancing our organization in credibility with stakeholders by providing independent assurance of various aspects of operation. So ang internal audit function kay importante kaayo para ma-successful ang isa ka organisasyon. Mag-provide ni siya og mga independent assurance sa mga various aspects sa isa ka
operation para ma-ensure ang credibility sa mga stakeholders. So naay mga key benefits sa internal audits. It include objective insight, second is efficiency gain, third risk mitigation, lastly is compliance assurance. So objectives insight, internal audit provides an unbiased perspective on organizational processes which is crucial for effective. So ang internal audits kay nag-provides og unbiased perspective para sa effective na pagbuhat og mga desisyon. So second is efficiency gain. Dire is pag-streamline sa mga processes para i-identify ang mga efficiencies ug mag-recommend of best practices. So third is risk mitigation. Through systematic assessment, internal audits help prioritize risk and implement appropriate mitigation strategies. So dinhi assess systematic assessment, dako og tabang ang internal audits para ma-prioritize ang mga risk og mag-implement og mga appropriate mitigation strategies. So lastly is compliance assurance. They ensure that organization remain compliant with laws and regulation, reducing the risk of legal penalties and enhancing reputation. So ang compliance insurance, i-ensure nga mo follow sa mga laws and regulation para ma-reduce ang mga legal risk o enhance ang reputation sa organization. So audit process
Good morning, sir. I am Jones Valera. Here's my assigned topics for the assigned reports of Group 9. Internal audit objectives. Auditing are design, assurance, and all values to the organization. This includes risk management, assurance, compliance verifications, operational efficiency, internal control evaluation, and fraud detection. Risk management assurance, it is evaluating and how organization manage and identify the risk. Compliance verification, it is the following rules and regulation and having permits to avoid conflict to the business and transactions of the organizations. Operational efficiency, improvements, it is identifying what's to improve more on in our operations of the business organizations. Internal control evaluation, it is how organization or business secure their assets and also accurate financial reporting. Fraud detection, it is how organizations or business identify fraud to avoid scam. Internal audit function, it is how organization or business and how auditors perform their variety of functions to direct contribute of organizational success. First is evaluating governance process. It is how organization or business assess the effectiveness of governance structure to support organizational objectives. Second is conducting compliance audit. It is the obligation to the organization or business to review the requirements to avoid conflict on business operations. Third, operation audits. It is how organization or business ensure that they are aligned with the strategic goals and carried out efficiently. Fourth, is financial audit. It is how organization or business verify the accuracy of financial statement and reporting practices. The last one is the consultative service. It is how organization or business provide advisory services on risk management, internal controls, and corporate governance practices. That's all. Thank you. So, good evening everyone. My name is Armando Bibana Jr. So, my topic is describe the reporting relationship of internal audit. So, the reporting relationship of internal audit is crucial for maintaining its independence, objectivity, and effectiveness within an organization. This relationship, so pasabot nga na, ang reporting relationship ng internal audit ay crucial para ma-ensure na independent o objective sila sa paghimo sa ilang trabaho. So, in simple terms, an internal audit kinahanglan mag-report sa usa ka tawo or grupo nga dili direct makapikto sa ila kalihukan. So, kasagaran nag-report sila sa audit committee, sa board of directors nga nag-serve as an intermediary between the internal audit and ug sa management. So, munay pasabot siya. So, diri na ta sa key reporting structures. So, number 1, Chief Audit Executive or CE. So, ang CE or Chief Audit Executive mao ang head sa internal audit function sa usa ka company. So, sa ato pa, siya ang nagdumala sa tanan nga mga audit nga gihimo sa sulod sa company. So, importante kayo iyang role kay siya ang nag-report sa mga results sa audit sa official sa company. So, ang CE direct nga nag-report sa audit committee o sa board of directors. So, direta sa audit committee. So, ang audit committee mao ang responsible sa pagdumala sa internal audit function o pagsiguro nga kini independent sa management. So, muna siyang audit committee. So,
diri na sa senior management. So while internal auditors report to the audit committee for oversight purpose, they also interact regularly within senior management to discuss audit activities, preliminary findings, and recommendation. So pasabot ingana. So ang mga internal auditors, bisan nag-report sila sa audit committee para sa pag-monitor, kanunay sab sila nag-interact sa mga senior management. So, ang ilang mga istorya o mga istorya tungkol sa mga activities sa audit. So, sa preliminary nga findings o sa mga recommendation. So, diri anata sa important of independence. So, important of independence, the independence of internal auditors is fundamental to the role as objective evaluators of risk and control process. So, pasabot nga na, important din independence. Ang independence sa pag-audit, sa pagsulod sa company, importante kaayo para makasiguro nga ang mga internal auditor makahimo sa ilang trabaho nga walay bisan nga mga bias or maka-impluwensya. So, muna pasabot. So, direta sa direct reporting to audit committee. By reporting directly to the audit committee, internal auditors can present findings without fear of reprisal from management. So, pasabot nga na, kung ang mga internal auditor direct nga mag-report sa audit committee, mahimo sila nga mag-present sa ilang findings nga walay kahadlok sa pagbalos gikan sa management. So, sa ato pa, makasulti sila nga sa ilang makitaan nga mga sayop or problema sa company nga walay kahadlok nga matangtang sa trabaho. So, direta sa separation operational management. So, separation from operational management. So, ang internal auditor dili angay nga mag-angkon og mga responsibilities sa operation nga mahimong hinungdan sa interes o makadaot sa ilang objective. So, marutong ako. Salamat. Thank you.